Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. So second tayo. Second pa lang, no? 7 ito. Shape. Try natin bilisan ng konti. Sa shape, madali na ito. Hindi na kailangan ng masyadong maraming paliwanag. Pero bibigyan pa rin natin kayo ng kinds or types. So shape means a flat enclosed area. It has 2 dimensions, length and width. Hindi siya 3D. Wala siyang height. So shape can be geometric like square, circle, or pwedeng organic like freeform or natural shape. So yun ang pag-usapan natin, yung dalawang klase na yun. Yung geometric at saka organic. So may dalawang type ng shape. May tinatawag na geometric type at saka organic type. Madaling matandaan ito. Di ba may organic food at meron din yung food na ginawa lang, may yung geometric pattern niya napaka-mechanical. So geometric shape. Definition: shapes with precise mathematical properties. Common geometric shape includes circles, squares, rectangles, triangles, and polygons. So ang characteristics ng geometrical shape ay consistent and predictable, often used in modern design for their clarity and structure. And ang application ng geometric ay sa mga logo, yung mga icons, grid, at saka mga layout. Diba? Madalas ay geometric pattern siya. Halimbawa, itong messenger natin. Di ba pag inopen natin yung messenger ay minsan meron yung pupuntang bilog sa gilid na pwede mong i-adjust at dalhin kahit saan pwede mo siyang i-drag. So geometric siya kasi bilog, 'di ba? Yung sa ID natin, meron siyang tinatawag na 1 by 1. So geometric siya. Kaya pwede mong madaling maintindihan kung ang isang design ay geometric or organic. Kaya pag may mga design na nakita nyo na ang layout niya, halimbawa ito ay rectangle, minsan may mga layout na hindi siya rectangle, ang parang pinunit na papel. So pag mga ganun na pinunit na papel, parang ang tingin sa kanya ay organic. So what is organic shape? Organic shape are the shapes that are free form and do not adhere to strict geometric rules. Wala siyang rules. So these shapes often resemble forms found in nature. Kadalasan sa nature natin makikita. So ang characteristics ng shape ng mga organic shapes ay fluid and dynamic, or can evoke a sense of movement or emotion, 'di ba? Limbawa, heart. Merong pwedeng ang heart ay geometric. Pero pag inartehan mo ng hindi siya pantay na kung ano yung hugis ng left eye, ganun din yung sa right, magiging mukha siyang organic. Okay? So, ganun din ito. Ito yung mga organic shapes. Yan, parang dahon ng anahaw. Ito, parang dahon. Ito, obviously, mansanas yan. Kung hindi yan mansanas, siguro, apple. O orange na gano'n. So, ito, parang, ayan, talsik ng pintura, ganun po. Very organic. Okay? Ang application niya, maybe sa illustration or character design at saka sa mga backgrounds. So alam na natin pwede nating i-apply pag magdi-design ka ng isang bagay, pipili ka. Anong gusto mo? Organic siya or geometric? Okay? Sa mga pattern, pwede ka rin gumamit ng organic, pwede kang gumamit ng geometric.
may mga pattern na halimbawa, yung sinusuot ng mga nasa Baguio, 'di ba? Mayroong mga diamond yung hugis niya. So 'yun, ang tawag doon ay geometric. Pero yung mga design naman na sinusuot ng mga nasa Hawaii, yung alam niyo yung mga monstera, mga dahon, hugis gumamela or hibiscus, organic siya na pattern. So kahit sa mga pattern, maiintindihan mo na meron kang bagong terminology. Organic yung pattern niyan. Ito napaka geometric yung pattern nito, di ba? Di ba? Ang gandang mag-aral ng ng graphic design, no? Actually, araw-araw ang pwede mong maging application nito. At mas madali mong matatandaan talaga. Kaya mapalad tayo. Share nyo naman sa mga live stream natin. Wala pa namang alas 10, meron pa tayong 7 minutes para mag-aral. O yan, sa geometric at saka organic, i-type natin kung ano to. Letter A, ang ita-type lang natin kung geometric ay G at kung organic ay O. So, halimbawa, A.G or A.O. Itong letter A ba natin ay geometric o organic? So, type natin A.G or A.O. Si letter B, ganun din. Yung B natin ay B.G or B.O. Si letter C, try natin sagutin. Sagutin nyo na lahat, A, B, C, D, E, F. Then, lagay nyo kung G or O. Dalawa lang C.G, C.O. Si D, D.G or D.O. Si E, E.G or E.O. Si F, E.G or E.O. G kapag geometric, O kapag organic. So, tingin tayo sa ating Zoom. So, ang A natin ay, sasagutin ko ng A. Siyempre, geometric. Si letter B, geometric o organic? Yan. Yung letter B natin, tama, geometric. Yung letter C, sabi ni Brother June, organic, tama po. Yung letter D, sabi po ni Sister Teresa, geometric, tama po, geometric siya. Ito, kahit ganyan po, geometric din po yan. Sa letter E naman, ang sabi naman ni Sister Bernaline, O or organic, tama po, very organic siya. And last but not the least, sabi po ni Brother Jervis, yung letter F ay organic, very good, organic. So, lahat ng pattern sa ating paligid, makikita mo kung geometric siya or organic. May mga lamesang geometric, may mga lamesa din na organic. Di ba? Pag naiba ng shape, kumbaga magko-conceptualize ka ng design and you will propose into a business or sa isang client mo, sasabihin mo siya, first, this is a geometrically designed element. Di ba? Alam mo, sasabihin mo kung anong element yung ginamit mo. Okay? Sabihin mo lahat ng element. At nakakadagdag points po yon dahil big sabihin, alam natin talaga yung ginagawa natin sa atin pong pinopropose o yung work natin or yung job. Okay, so clear tayo dyan. Next tayo. At mayroong mga names din yung shape. So, ito ang shape. O yan, shape. So, ito yung mga names natin ng shape. Square, circle, triangle, rectangle, scalene, hexagon, crescent. Pag meron kayong pag nakita mo yung crescent, syempre, moon agad may isip nyo. Kaya Muslim, di ba? Yan ang kanilang sign. Octagon, cross, Christian, di ba? So, yung mga icon, pag yung line, pinagdugtong mo, makakagawa ka ng shape. 2D ang tawag dito, 2-dimensional. And then, dalawang circle, ring, pentagon, right, trapeze, kite, polygon, peak, heart, arrow, quatrefoil, rhombus, parallelogram, ellipse.
Maliban sa oval, ang pinaka magandang pangalan talaga nitong oval ay ellipse. Oo. Tanggalan mo ng C yung eclipse. Gawin mo ellipse. Trefoil kasi tatlo yung ano niya bahagi. Quadrifoil yung apat. Star and semicircle. O, di ba? Para pag magdo-drawing ka ng shape ng moon. O, nandito na yung tatlo. Circle, semicircle, at saka yung anong tawag dito? Crescent moon. Yung new moon. O, wala. Kasi hindi nagpapakita yung moon. Koloran mo itong circle ng black o kaya red. Ganun yung sa calendar. So sa calendar, makakita ka geometrically patterned na shape. Yan. Naintindihan na natin yung shape. Yan. Tapos na tayo. At yung shape na yan, meron din siyang psychological impact. So ano yung mga psychological impact? Shape can evoke specific feelings or association. Pag sinabi mong circle, unity, wholeness, o kaya infinity. Kaya minsan yung mga nagpapakasal, kung hindi number 8, which composed of 2 circles, di ba yung 8? 2 circles siya. Kasi infinity yon. Kahit circle lang, katulad ng ring, sinasabi ng pare o kaya ng pastor pagkakasal ka o kaya ministro ay, it symbolizes infinity or eternity. So they convey softness and friendliness. Itong bilog. Yung square naman, it represents stability, reliability, and order. They're often associated with structure and professionalism. Sa triangle naman, it can suggest movement or tension na very enduring siya tulad ng Pyramid of Giza. Ilang years na nakatayo pa rin sa lahat ng ancient wonders of the world. Di ba? Kasi hugis triangle siya. Or direction, depending on their orientation. Kaya pag direction, sinasabi niya kapag medyo nakaganyan siya, di ba? Yung pa-triangle niyang ganun. Direction niya ay papunta doon, arrow. So, direction. O kaya play. Dalawang ganito naman, fast forward, pagpabalik, rewind. So, maintindihan natin yung mga sign nila, di ba? And different emotion. So, they can evoke different emotion. Pwedeng upward pointing. So, triangle suggests stability. Kapag downward pointing naman, it may imply instability. Yung down na ganun, instability. So, organic shape naman often convey a sense of comfort and naturalness, promoting creativity and fluidity pag mga organic. Okay. Yan. Hanggang dalawa lang muna. Then, tuloy na lang natin next time. Kaya, kung gusto nyong ituloy ang atin pong course, i-enroll nyo po. Ang subject na ito, isang subject lang, 350. Iba-iba ang prices ng or tuition fee ng bawat course natin. Halimbawa kay Sir Engineer, so iba rin ang tuition niya. Alam ko 350 din ang digital illustration. Itong graphic design 350 and then 600 yung video animation part 1 or basic and video animation part 2 which is advanced, 600 din. At yung web design naman 500. Biruin mo saan ka makakahanap ng tuturuan ka ng paggawa ng website, 500 pesos. Kaya hindi na po kayo lugi doon. Pwede nyo i-enroll per subject. Kaya blessing po ito sa atin. So, I think we have to stop na rin and let us honor yung time na tayo dapat ay magpapahinga na. Pero ako, nadi-dishonor ko dahil minsan halos di ako nakakatulog talaga hanggang alas 7, yung ganyan. At blessing po sa inyo. Halimbawa, itong PowerPoint natin sa graphic design, hindi po biro din na mag-layout or mag-ayos. Kahit sabihin na lang natin mag-ayos yung mga researches natin dito. Kaya blessing po yan, 350, 4 na session. Kung sasabihin natin 100 per session, di 400 pag-4. Kaya napakamura po ng ating course. At ini-encourage ko, pag may mga kakilala po kayo na gustong matuto mag-video animation, kung yung gusto na magpagawa ng website, pwedeng bigyan na lang kayo ng pang-tuition nyo sa course na ito. At
Halimbawa, sabihin nyo, sa February, gagawan ko po kayo ng website, 5,000 lang. Pero ang totoo ay pang-e-enroll nyo and then tuturuan kayo. Sa website making naman natin ay hindi natin tatapusin yung buong kurso na hindi kayo nakakagawa ng website. Okay? Magkakaroon kayo ng sarili nyong website or yung website ng church. Yun ang isa nating ibibigay na final synthesis po ng bawat isa. Yun yung pinaka parang exam. Dito naman sa graphic arts ay Facebook page kung saan yung mga artworks nyo or digital na mga gagawin sa Canva, pwede ring church page kung wala pa kayong church page or any page na makakapag-share kayo ng gospel or ng hobby nyo or passion nyo using our subject na graphic arts, 'di ba? So, ayan po. At kung may mga question kayo, pwede pa po kayo mag-question concerning ang ating digital art course. Hanggang second lang tayo, line and shape. Yung color, napakaganda po yung color sa color theory. Matatalakayan sa ikatlo o ikaapat. Yung form, yan. Papakita ko sa inyo dito yung form. Kasi kahit sa form, may mga different forms. At napakarami pa. Hopefully, lalo na dito sa space, tutukuin kasi kahit sa pag-video animate, sa digital illustration, paggawa ng mga posters, mahalaga malaman natin yung mga spacing. Kahit sa pagpipicture, photography. So, ayan. Marami tayong matututunan. Kaya I encourage you, ituloy nyo po ang course na to sa halagang 350. Hindi na po tayo magla-live stream sa next week. Wala na pong live streaming. Pure Zoom na lang po tayo. So, I encourage you, enroll nyo po ang buong course. Pwede po ninyong hulugan ang buong. Biruin mo, saan ka makahanap ng ganyan? Hulugan na kurso. 'Di ba? At ibig sabihin, sabihin na lang natin, kung hanggang February tayo matatapos, possible hanggang February po ito. 500 per month, ganun. O kung gusto niyo ng weekly, mag-send kayo ng 100 per week. Or one time na bayaran nyo per subject. Yun yung mga options natin. No? Binibigyan ko na kayo ng option. Kasi ang pinaka-ministry talaga natin dito ay makatulong, makaahon tayo, magamit natin yung passion natin, magamit natin sa ministry, makatulong tayo, ma-spread natin yung gospel sa magitan ng digital world. Kaya nawa ay makapag-enroll tayo or mag-encourage tayo ng mga kasama din natin na kasama sa church, mga friends natin, relatives natin, mahilig mag-drawing. Yan, sila po yung mga magandang client natin. And at the end of this course, maraming pwedeng opportunities na maibigay sa inyo. Pwede kayong gumawa ng isang page at mag-aalok ka sa mga business owners, may portfolio ka, may mga proposal ka doon. Pwedeng digital, pwedeng online, pwedeng face-to-face mo silang alokin eh. Gawan ko po kayo ng website. O, 'di ba? Depende kung gaano ka komplikado. Ang pinakamurang website ay 5,000 or kung gusto mong mas babaan pa doon, bahala kayo. Basta ang importante makagawa po kayo. Makatulong tayo sa pamilya natin na makapag-generate tayo ng income, makatulong tayo sa ibang tao, lalo na sa church, 'di ba? Ministry din po 'yon, magamit yung ating pong ministry. Kung nagba-vlog ka, mahilig ka mag-picture, o 'di ba? Maliban sa Facebook, pwede mong ilagay sa website. Magkakaroon ka ng website ngayon. Actually, kapag ikaw ay digital artist at may website ka, mas madali kang paniwalaan. Malaki ang credibility ng isang company or self-employed or sabihin na lang natin na freelancer kung meron tayong website. Kaya I encourage you na mag-enroll kayo sa buong course. At ayan. So magandang gabi po sa bawat isa. Kung may mga question pa po kayo, pwede kayong mag-join sa group chat ng Digital Arts. At doon namin po kayo i-update. Anytime pwede kayo mag-enroll kasi ang atin pong sessions ay recorded. Kaya pwede nyo pong panoorin ng paulit-ulit. At higit pa ron, yung mga materials natin, libre.
ibibigay natin sa inyo ng libre. Basta mag-enroll kayo. No? Hindi yung libre lang sa mga mag-enroll, syempre. Yun na yung mga freebie na tinatawag or opportunity or privileges na meron sa isang enrolled student. Tulad nito, ibibigay ko po ito, presentation ko sa mga enrolled student. At sa mga nais pong mag-aral sa Bible School na hindi na kayang mag-in-house or alam niyo naman, yung mga Bible School, di ba, dapat mag-stay in ka doon or yung sa iba ay pupunta ka sa isang room. Ngayon, ang Bible School natin ay self-pacing. Ibig sabihin, pwede mong panoorin yung mga video modules according sa availability nyo. Kaya ang Mobile Bible School is a platform where deepening the faith meets flexibility. Kaya very flexible po. Kahit itong course natin na digital arts ay very flexible. Maka-attend ka man ng Zoom, hindi ka maka-attend, basta nag-enroll ka, makukuha mo lahat ng lessons natin. And ang mahalaga, graded din po ito. May course syllabus po tayo at gagradean po kayo doon. Yan ang course syllabus natin. Dapat kanina to inumpisahan pero engineer. So, supposed to be ito talaga ang uunahin natin diyan, pero bibigyan ko na lang kayo ng copy ng graphic design syllabus. Yan, may course code din tayo. Lahat ng mag-officially enroll ng atin pong digital course, meron tayong website. Dito niya rin pwedeng makita ang atin pong course at anong mga course ang available sa Mobile Bible School. Available tayo sa certificate, associate hanggang doctorate. So ayan po yung ating Mobile Bible School course. Nandito sa taas. Kapag mobile phone ang gamit natin, may tatlong linya dito. Ang tawag doon ay hamburger. Yan, yun yung icon ng hamburger, tatlong guhit. Pag kinlik nyo yun, lalabas itong digital arts, tuition and financial aid. Kung magkano yung atin pong tuition fee sa certificate, associate, bachelor, and doctorate. Napakamura lang. Very friendly ang ating tuition fee. At nandyan yung digital. Ito, i-click nyo yung digital arts. Meron din sa baba. At dun yung course. So, nandyan na rin siya lahat. And, andyan, dito naman sa gilid, pag sa mobile phone, sa pinakababa, nandyan na rin yung mga subjects natin, kung ano mga course ang kailangan. Ito, napakasimple lang nito. Nung nag-aral akong ng website making, in-apply ko agad before nag-start itong Bible School. That's why tayo ang gumawa nitong Mobile Bible School na website natin. Kapag kinlik nyo naman itong mga picture, dadaling kayo sa mga subject. Free to view. Kung gusto nyo mag-aral ng Bible School, tayo, pero wala kayong diploma. At least nakapag-aral po kayo. Masasabi nyo na nag-aral po kayo sa Bible School kahit wala kayong diploma. Kasi ang mahalaga naman dyan, hindi naman yung diploma. Maraming may diploma, walang application. Diba? So, mas maganda kahit wala kang diploma, alam mo i-apply. At parehas naman kayong natuto ng may diploma o wala. So, i-click nyo lang po yung mga subject, Reformed Theology, Apologetics, Angelology, Dispensation and Covenant Hermeneutics, Christian Education, Life of Christ, Theology of Music, Praise and Worship para sa mga music director, mga musically inclined person, Homiletics, How to Make a Sermon Outline. Meron na rin tayo yung expository, church planting, pero idadagdag ko pa lang dito yan this week, possible. Halimbawa, pag kinlik ko yung Angelology, ayan, i-redirect na kayo sa web page natin ng YouTube account. At sa YouTube account na yon, pipili na lang kayo. Buong course na po yan ng Angelology. So, praise God! Okay na po. At maraming salamat po sa mga nakasubaybay. So, muli, I'm your brother in Christ, Brother Roderick De Vera. At maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin pong live streaming. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo
gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay, sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri, sa kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.